Nagpakalat na naman po mga kababayan ng fake news. Yung mga DDS, bakit niya Mr. Maravillas, anong fake news yan? Nagpalabas kasi po ng memorandum, directive sa Executive Secretary Lucas Bersamin na lahat ng mga presidential appointees po na nasa ilalim ng Presidential Communications Office dapat na mag-tender ng mag-submit ng kanilang courtesy resignation, yung bagong PCO Secretary si J. Ruiz na makapamili ng mga nararapat na kanyang kasama sa kanyang team sa Presidential Communications Office. Ito yung balita galing sa Manila Standard. Malacanang directed all presidential appointees in agencies, offices, and bureaus under the Presidential Communications Office, PCO, to submit. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Nagpakalat na naman po mga kababayan ng fake news. Yung mga DDS, bakit niya Mr. Maravillas, anong fake news yan? Nagpalabas kasi po ng memorandum, directive sa Executive Secretary Lucas Bersamin na lahat ng mga presidential appointees po na nasa ilalim ng Presidential Communications Office dapat na mag-tender ng mag-submit ng kanilang courtesy resignations para mabigyan ng free hand yung bagong PCO Secretary si J. Ruiz na makapamili ng mga nararapat na kanyang kasama sa kanyang team sa Presidential Communications Office. Sabi ba naman ng mga DDS ngayon, binanatan po agad si Jose Castro. Kaapuan pala na kanya ni Jose Castro, pinaparesign. Tingin ko mga kababayan, hindi man kasama rito si Jose Castro. Kasi si Jose Castro po, kasama ni Secretary J. Ruiz nang pinasumpa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magkasama po sila, sabay sila ng pinasumpa. So possibly mga kababayan, under presidential appointees, under the Presidential Communications Office. And this is normal mga kababayan. Nakakuha na naman po ng pang-intriga yung mga DDS vloggers. Ito yung balita galing sa Manila Standard. Malacanang directed all presidential appointees in agencies, offices, and bureaus under the Presidential Communications Office, PCO, to submit their courtesy resignations. Presidential Communications Secretary J. Ruiz confirmed Saturday. Ito yung inisyu mga kababayan, pinalabas na memorandum from the Executive Secretary. Subject, courtesy resignation. All presidential appointees in agencies, offices, and bureaus including government-owned or controlled corporations, GOCCs, under the Presidential Communications Office. Copy furnished si Secretary J.B. Ruiz, PCO. Ayan pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Yan po yung paliwanag. Malinaw po. Ang date niya, February 23, 2025. In the exigency of service and in order to give the new PCO Secretary a free hand in performing his duties in functions, all incumbent presidential appointees in agencies, offices, and bureaus under the PCO are hereby directed to tender their unqualified courtesy resignation subject to the existing laws, rules, and regulations. The courtesy resignation shall be submitted to the PCO Secretary not later than February 28, 2025, kahapon, Friday. Ganon din po nang to make over yung bagong Secretary ng DOTR, si Secretary Vince. Ano yung apelyido nakalimutan ko. Mamaya i-check natin. Para mabigyan po ng free hand yung bagong secretary. Ganon talaga po. That's normal. Kahit sa mga previous administrations po, ginagawa yan. Binigyan na naman po ng masamang kaulugan.
Talaga tong mga DDS vloggers, mga kababayan, ang sasama ng ang sasama ng mga sinasabi, ang mga iniisip, laging negatibo, nag-aanap ng butas. Gustong butasan, mga kababayan, yung ating mga officials sa Marcos administration. Yan ang sabi rito, the above directive shall apply to all presidential appointees in agencies, offices, bureaus under PCO whose appointments are not permanent pala, and B, all presidential appointees in GOCCs attached to PCO whose appointments are in acting capacity, and as well as those who are in holdover status. Cleansing process pa. Baka kasi may mga natira pa na mga presidential appointees na mga tik-tik kasama pa sa team ni Sara. Di ba? Mga recommended pa, mga kababayan ni Sara Duterte nung naka-uniteam pa. Di ba? Na siyang mga sources ng mga leakages na baka, mga kababayan, yun ang tinutukoy ng isang vlogger doon sa Amerika na puting ahas. Baka may mga ahas pa, mga kababayan, na nandiyan sa Palasyo Malacanang, especially sa Presidential Communications Office. Kaya total cleansing po ang ginagawa ngayon ng ating administrasyon. I-cleanse doon sa mga masasamang espiritu na umaaligid. Yun siguro yung dinidescribe ni Super Ate na nakapaligid anyang mga demonyo. O, di ba? Yung ating Pangulong Bongbong na napapaligiran ng mga demonyo. Mahirap na po, mga kababayan. Baka yun pa yung maging assets ng mga spies ng China. O, di ba? Inakita pa naman natin, mga kababayan, si Sara Duterte. Ang ganda ng usapan with the Chinese ambassador. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba kasama doon sa esplanade yung Chinese ambassador? In-invite rin po. Pero alam naman natin yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Never na i-give up ang any square inch, not a single square inch ng ating territory sa China, mga kababayan. Inulit na naman ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa walang tigil na mga harassment na ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. O, di ba, mga kababayan? Mahirap ng malusutan ng mga spies. Spies ng China, spies ng mga Duterte. Kaya ito yung ginagawa, pati sa DOTR, ganon. So, pati yung mga nasa holdover status, sabi rito. Sabi dyan, until any action is taken by the President in or the undersigned on such courtesy resignations as covered, incumbents shall continue to report for work and perform their usual duties in functions, subject to any further instructions that the President, the undersigned, and or the new leadership of the PCO may deem proper. So, courtesy resignation, hindi man sinasabing agad-agad lumaya sila para mabigyan nga ng free hand ang bagong secretary, si Secretary Che Ruiz, kung sila i-recommend pa for rehiring o diretso na, mga kababayan, na tatanggapin yung kanilang courtesy resignation. Ganun po. For this purpose, the PCO Secretary is hereby directed to ensure that all covered incumbents are informed of the above directive and to closely monitor the compliance thereto for immediate and strict compliance by authority of the President Lucas Bersamin. Certified copy. Pirmado po, mga kababayan, ni Executive Secretary Lucas Bersamin. So, malinaw na po, mga kababayan, pag kayong padadala sa mga, sabi ko sa inyo, pag yung mga information po galing sa mga mga DDS vloggers, you have to remember na ang kanilang pinuno
dinescribe mga kababayan ni Bersamin, si Digong, bilang bodol at saka one-man factory ng fake news. So, madaling sabi, kung ang laging source nila, ang kanilang pinuno na pabrika ng fake news, ano pa manaasahan ninyo sa kanilang mga vloggers po? Na ang source nila, yung pabrika ng fake news. Tama ba? Pag naniwala pa kayo sa kwento ng mga DDS, ang ibig sabihin niyan, sinadya na ninyo na magpaloko sa kanila. May kasabihan po tayo, matandang kasabihan. Walang manlulukoan niya kung walang nagpapaloko. Kaya yung mga manluloko mga kababayan ay nagtatribe pa rin. Kasi may mga tao na gustong magpaloko. Hinayaan po ninyo na magpaloko kayo. Hindi na namin yan Hindi na namin saklaw. Willing victim kayo ng fake news. Pinaniwalaan ninyo yung kasinungalingan, ano pa man yung magagawa namin. Di ba? Pero siyempre kami po, bilang mga responsible vloggers na sineminar ng Presidential Communications Office na maging mapanuri laban sa fake news, hindi po kami titigil siyempre sa pag-inform, pagpapaabot ng mga tamang balita, yung mga makakatulong sa pag-unlad ng bagong Pilipinas. Kasi ang ating pong bansa, dapat po, sabay-sabay natin pong tinutulungan na umunlad. Hindi yung ating bansa, mga kababayan, sinisira ng mismong ibang mga kababayan natin. Lalo na ng mga pro-China. Imagine that. Kaya yung panawagan po ng ating mga responsible citizens, pagdating ng May 12 elections, sigarudihin natin po mga kababayan na yung mga pro-China candidates, diretso po sa inidoro para maisalba natin po ang ating bansa sa pagmamalabis ng China dito po sa West Philippine Sea. Kasi po, ang mangyari niyan, pabalik po tayo sa dilim. Kaya never po natin paintulutan na may manalong Team Lagim. Di ba? Doon tayo mga kababayan sa Team Liwanag, Team Philippines, hindi Team China, Team Lagim. Tama pa? Ayan man lang ang ating paglilinaw po. Short video natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.